Good morning. Morning! I do believe na yung ating text ay how many times yun na sigurong nabasa, no? Or narinig, or napagpuli-gulayan, napag-aralan. At hindi naman ay patuloy tayo na tuturuan ng Panginoon, no? Patungkol sa kanyang salita sa teksto nito. Okay. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Purihin lang natin Panginoon. So are we ready? Amen. No? Tayo ba ay ready na makinig ng message ng Lord? So umagang ito? Amen. Amen and amen. So minsan pa yung ating pong teksto ay matatagpuan po sa Marcos or Mark chapter 4 from verses 35 hanggang 41. No? At sa umagang ito, mga kapatid sa Panginoon, ang gusto ko po ibahagi ay pinamagatang pakibasa po. Sa next slide po. Yeah. The Lord of the storm. The Lord of the storm. Kamakailan lang po ay sino po yung bagyo na dumaan? Inday. No? Si Inday. No? At nung sa pagdaan ni Inday, no? Especially doon sa north, no? May mga naapektuhan pa rin. Yung iba ay ito ay nagdulot ng maraming sakuna, no? O hindi naging pagpapala sa iba. Pero sa mga farmers, especially sa north, yun yung hinihintay nila. No? Kapag umulan, especially itong season na to, ito po ay taniman. Tulad po sa amin, no, sa province, may taniman na po ng mais. No, kaya marami rin naman sa mga kapwa natin Pilipino na itong ulan ay malaking pagpapala. Ulitin ko po, lalo sa mga farmer. Huwag naman po yung sobra. No, kasi kapag sobra, hindi rin na maganda. No, at ito ay nakakapagdulot ng maraming pinsala. Pero hindi po yun yung ating topic ngayon. No? Ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa mga disciples. Sino po yung kasama ng disciples? That time, sa ating teksto, si Jesus po mismo. Again, Mark chapter 4, verse 35 to 41. At ang pong ating topic ay the Lord of the storm. Lahat po ng tao po, mga kapatid sa Panginoon, ay dumaraan sa iba't ibang uri po ng storm or diluvyo or bagyo doon ng buhay. May mga bagyo, for example, ng karamdaman, bagyo ng pagkawala ng mahal sa buhay, pagkabigo, pag-uusig, kahirapan, at mga panahong tila na kung minsan may mga panahong tila tahimik si Lord sa gitna ng mga bagyo or pagdurusa or kahirapan na ating pinagdadaanan. At kung minsan o madalas, iniisip po natin mga kapatid na kapag sumusunod tayo sa Panginoong Jesucristo o sa Diyos ay mas magiging madali yung buhay. Diba? May mga tao po na ang tingin nila kapag sinurrender nila yung buhay nila, kapag sumunod sila kay Lord, mas magiging sigolaki na lang yung buhay natin. Ngunit, malinaw po na ipinapakita po ng teksto o ng banal na kasulatan ng ating pong Panginoon na ang pagsunod sa Panginoong Yesus ay hindi po nag-aalis ng anumang mga bagyo ng buhay. Inilalagay tayo nito sa lugar kung saan higit nating makikilala ang kapangyarihan ng ating Panginoon at ang kanya pong katapatan. Ang pinakamalaking problema po mga kapatid ay hindi po ang laki ng bagyo.
na dumarating o dumating sa kanilang buhay, no, sa panahon ng mga disipulo o sa panahon din ng ating pong buhay, ang issue po ay madalas yung liit ng ating pananampalataya sa gitna ng anumang dilubyo o bagyo. Kaya kapag ang ating mga mata po ay nakatuon lamang, mga kapatid, sa mga alon ng buhay, madali po tayong matinag. At madali tayong madadaig ng anumang takot na kung saan ay umaalipin sa ating puso, sa ating pong buhay. Ngunit malinaw din na kapag ang ating paningin, ang ating puso, ang ating buhay ay nakatuon, nakatingin sa ating Panginoong Jesucristo, mas makikita natin na siya ay higit na dakila sa anumang unos o bagyo na pwedeng dumating, hindi lamang po sa buhay ng mga disciples, kundi rin po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya po dito sa Matthew o sa Mark chapter 4, 35 to 41, ay malinaw po na ito po ay hindi lamang kwento ng isang himala sa dagat ng Galilee o ng Galilea. Ito po ay pagpapahayag sa kung sino ang Panginoong Hesus sa buhay nila, na siya po ay Panginoon ng sanlilikha, siya ay Panginoon at tagapagligtas ng kanya pong bayan. Sa madaling salita, sa sino mang taong sasampalataya sa Kanya. Kaya po ang himalang ito po ay nagtuturo ng kapayapaan hindi lamang sa mga disciples, kundi sa atin din po, na kung saan kapayapaan ng mananampalataya ay hindi po nakasalalay sa kawalan ng bagyo, kundi po sa presensya ng ating pong Panginoong Jesucristo sa gitna ng anumang unos. Kitandaan po natin, mga kapatid, na ang Diyos ay gumagamit ng mga pagsubok upang upang ilapit tayo sa mas malalim na relasyon, mas malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang bugtong na anak. Sino po yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Para po mas maunawaan po natin yung ating pong topic at yung ating teksto, let's go back po muna sa biblical background ng ating pong teksto. So kung babalikan po natin at kung papansinin po natin yung kabuuan ng ating text, ang pangyayaring ito po ay naganap matapos po ang isang buong maghapon, isang buong araw na pagtuturo, pangangaral ng Panginoong Jesucristo sa napakaraming tao about sa mga talinhaga na tinuturo niya about sa Kingdom of God, about sa kaharian ng Diyos. At dito po, makita rin po natin, syempre, dahil ang Panginoong Jesucristo ay nasa kasawang tao rin naman, no? He is 100% man, 100% God. Siya po ay nakaramdam din ng pagod. Hindi po ba? Kapag tayo rin naman buong maghapon nagtrabaho o gumawa, sino ba namang hindi makakaranas ng kapaguran? So dito, syempre, siya po ay pagod. No? Pagod ang Panginoon dahil sa kanyang pagmiminister o sa kanyang ministeryo. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, no, sa English translation, let us pass over onto the other side. Ibig sabihin, pumunta doon sila sa kabilang dako sa pamamagitan ng pagsakay sa bangka, no? Doon sa Sea of Galilee o sa Galilea. So ang dagat po ng Galilea, mga kapatid, ay kilala po bilang lugar ng madalas na magkaroon ng malalakas na bagyo, yung Sea of Galilee. Sapagkat po, yung Sea of Galilee ay napapaligiran ng malalaking bundok. Kaya po dito, ito po yung dahil doon, ito po yung naging lokasyon ng malalakas na bagyo. Hindi ko na po ito ma-explain pa dahil hindi naman ako scientifico. Pero base po sa biblical background at sa history, dahil po sa landscape ng area, yung mga bundok, nag-form o laging nagkakaroon ng malalakas na bagyo doon sa area na yon. No? So maraming, kung titignan po natin, mga kapatid, marami po sa mga alagad ang fishermen. Bago sila naging fisher of men. Diba? So, titignan po natin, marami po sa mga alagad ang biyasa sa pangingisda. At dahil sila po ay biyasa sa pangingisda, sanay din sila sa Bagyo. malalakas na Bagyo. bagyo.
kahit sila po ay nangingisda, no? At again, marami sa mga alagad ay biyasan mangingisda asanay sa dagat, ngunit ang bagyong ito ay higit sa kanilang kakayahan. Kaya habang sila po ay nasa dagat, o habang sila ay nagdalayag, rather, bilang pagsunod sa utos po ng Panginoon Jesucristo, dumating ang isang matinding unos na nagbantang magpalubog, no, sa bangka. Samantalang ang mga alagad ay nung dumating na yung malakas na bagyo, samantalang ang mga alagad ay natakot. At ano pong ginagawa ni Jesus that time? Siya po ay mahimbing na natutulog sa hulihan ng bangka. So dito po, makita natin mga kapatid, pwede ba natin sabihin ito po ay tanda ng pagpapabaya ng Lord? Hindi po natin pwede sabihin na pinabayaan sila ni Jesus. Hindi po. Hindi ito tanda ng kawalan ng malasakit ng Diyos, kundi ng kanyang ganap na pagtitiwala sa kanyang Father. Si Jesus ay tunay na nagtitiwala sa kanyang Ama. So nang gisingin siya ng mga alagad, mga kapatid, ipinakita niya ang kanyang banal na kapangyarihan. Saan? Sa pamamagitan po ng pagsaway sa hangin at sa dagat. Kaya kaagad at tumahimik ang lahat. At ang himalang ito po, mga kapatid, ay naghayag na si Jesus ay hindi lamang po pangkaraniwang guro ni propeta, kundi siya po ay Panginoon ng kalikasan at mismong Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Now, what's the issue here, mga kapatid? Ano po yung problem here? Sa next slide po atihan. Mga kapatid, ang pangunahing suliranin po ng mga tao o ng tao ay hindi ang bagyo ng buhay, kundi ang kawalan ng pananampalataya sa katauhan at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Na kapag ang puso natin ay nakatuon sa mga pangyayari kaysa sa Panginoon, ang takot ang nagahari sa halip na pagtitiwala. Sumunod atihan. Sa halip na alalahanin ang mga pangako ng Diyos, madalas natin pinapakinggan ang tinig ng ating mga pangamba. At dahil dito, nawawala ang ating kapayapaan at nagiging alipin tayo ng pag-aalala. Kaya ang tunay na problema, mga kapatid, ay hindi ang lakas ng hangin o taas ng mga alon, kundi ang pagkalimot natin na ang Panginoon ng lahat ng nilalang ay kasama natin. Kayo po ba naniniwala na kasama mo si Lord ngayon? Amen. Pero bakit tayo nangangamba? Bakit tayo natatakot? Kung naniniwala pala tayo na kasama natin si Lord, bakit tayo natatakot? Bakit lumilit yung faith natin? Kasi mas napofocus yung ating atensyon sa situation. At nawawala yung dahil sa laki ng mga situation na maaaring kinakaharap natin, nakakalimot tayo saan? Sa mga promises ng Lord. So kung ang ugat ng ating pong problema ay ang kakulangan ng pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kailangan po nating makita ang katotohanan ng nagbibigay ng tunay na pag-asa. Kaya po ang ating pong teksto, mga kapatid, ay hindi lamang po nagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo sa isang bagyo, kundi malinaw po niya na inihahayag dito kung bakit maaari tayong o kung bakit natin kailangan magtiwala o kung bakit pwede natin pagkatiwalaan ng Panginoon sa ating pong buhay. At dito po makikita natin ang katotohanang itinuturo ng talatang ito na pwede nating pagkatiwalaan si Lord.
pagsampalatayanan ang ating Panginoon. Now, what is our central proposition here, mga kapatid? Remember this, sa next potihan, Jesus Christ, the sovereign Lord over creation, uses the storms of life to what? To reveal His divine glory, strengthen the faith of His people. Sino yun? Sino yung people? Tayo. Di ba? To strengthen the faith of His people and lead them. No? Lead them to trust completely in Him. So kung si Jesucristo na ating Panginoon, ang Panginoon ng lahat ng nilalang at ginagamit niya ang mga bagyo upang hubugin ang kanya pong bayan, tayo, kailangan muna nating maunawaan ang unang katotohanan na pinapakita sa atin ng ating teksto. Na ang mga bagyo, mga kapatid, ay hindi aksidente. At hindi rin tanda ng pagtalikod ng Diyos sa atin. Sa halip, ang mga bagyo o mga unos o mga sitwasyon na kinakaharap po natin, ang mga ito ay bahagi ng kanyang banal na layunin upang ikaw at ako ay palaguin sa ating pananampalataya. At ito po ang unang malinaw na katotohanan na itinuturo sa atin ngayon ng ating Diyos. Kaya kung nais natin magkaroon po ng tunay na kapayapaan sa gitna ng mga bagyo o unos ng ating pong buhay, mga kapatid, kailangan muna nating maunawaan ang unang katotohanan na tinuturo sa atin ng teksto. Na ang mga bagyo ay hindi palatandaan, again, ng pagtalikod o pag-iwan ng Diyos sa atin, kundi bahagi ng kanyang banal na layunin sa buhay ng bawat isa po sa atin. At dito po tayo papasok sa unang mensahe ng ating pong Panginoon. Una, pakibasa po. Christ released the storms to grow the faith of His people. Christ ordains the storms to grow the faith of His people. No, Tagalogin ko po, no? Ang Diyos ay gumagamit ng mga bagyo upang ihayag ang kahinaan ng ating pananampalataya at maturuan tayong higit na magtiwala sa ating Panginoon. So kung papansin po natin ang ating pong teksto, kung babalikan po natin, malinaw po na sinabi ng Panginoon sa Kristo, sabi niya, let us pass over unto the other side. So kung titignan po natin, mga kapatid, na ang pagdalayag ay nagsimula. Saan po nagsimula ngayon yung pagdalayag? Nung sila po ay nakasampa na kaya sa bangka? O doon pa lang sa utos si Jesus? Mga kapatid, ang pagdalayag ay nagsimula na po doon pa lang sa utos ng Panginoong Jesucristo na let us pass over unto the other side. No? Ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, lend me your ears. Ibig sabihin, ang mga alagad ay nasa gitna na ng bagyo. Wala pa yung literal na bagyo. Doon pa lang sa pagsunod nila, meron na. Ulitin ko po, no? Ang mga lagat ay nasa gitna na ng bagyo habang sila ay sumusunod sa Panginoon. Ang pagsunod sa ating pong Panginoon Jesucristo, take note, ay hindi po garantiya ng isang buhay na walang pagsubok. Tanong, sino po walang pagsubok dito? Actually, habang nag-i-speak ako ngayon, pumigirit po yung ngipin ko. No? Kaya minum ako kanina ng gamot bago ko dumiretso dito sa pulpit. No? Sinusubo ko ngayon kasi medyo tumitibok yung kirot eh. Pero ika nga, no? The show must go on. No? Ang worship natin ay kailangan magpatuloy. Again, ang mga alagad ay nasa gitna ng bagyo habang sumusunod sa Panginoon. At ang pagsunod sa ating pong Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay hindi po garantiya na walang pagsubok sa halip. No? Madalas na ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok
upang hubugin, mga kapatid, ang ating pananampalataya sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po mga kapatid, nang dumating po ang bagyo, nakita po ng mga alagad ang hangganan ng kanilang sariling kakayahan. Nakita nila. Hindi ba sinabi ko po kanina, bago sila naging fishers of men, sila po muna ay fishermen. Ibig sabihin, meron silang kakayahan. Alam nila kung anong gagawin nila sa panahon ng merong bagyo. Kahit sila po ay nangingisda. Pero that time, nakita nila yung kanilang sarili na hindi pala nila kaya. Again, nakita ng mga alagad ang hangganan ng kanilang sariling kakayahan. Ang kanilang karanasan bilang mga mangingisda ay hindi po naging sapat upang iligtas ang kanilang sarili. Kaya ano pong ginawa nila? Sinong ginabalan nila? Sinong ginising nila? Si Jesus. So pinahintulutan ng Diyos ang unos upang ituro sa kanila, mga kapatid, na ano po, na ang kanilang security o seguridad ay wala sa kanilang kakayahan kundi nasa Panginoon. At gayon din po sa atin. Kung minsan o madalas, inaalaw talaga ng Panginoon yan for us to realize na hindi natin kaya on our own. Na ang bawat bagyo ay pagkakataon, mga kapatid, upang makita natin ang katapatan ng Diyos. Na higit kaysa sa dati. Ang panatandaan po natin, ang pananampalataya hindi sinusubok ay hindi po lumalago. Tama po? Kaya huwag ka na magtaka kung bakit tayo binabatbat. Huwag na tayo magtaka. Kasi nais ng Diyos na ikaw at ako ay lumago sa pananampalataya. Kaya tandaan po natin ito, mga kapatid, sa next slide po atihan. The storms ay ayan, thank you. The storms of life are not, ano po, sige po, pakibasa. They are disappointed means of strengthening and maturing the faith of His people. The storms of life are not obstacles to God's purposes. They're what? They are His appointed means of strengthening and maturing the faith of His people. So mga bagyo ay hindi po hadlang. Malinaw po, no? Hindi po hadlang po sa plano ng Diyos. Ito po ay bahagi sila ng kanyang pamamaraan. Pamamaraan ng Panginoon. Upang ano po? Upang ikaw at ako ay palaguin. Palaguin sa ating mga pananampalataya. Ang ginto po, mga kapatid, ay hindi po nagiging dalisay kung hindi ito dumaraan sa apoy. Tama po? So habang tumitindi po yung init, lumalabas ang dumi at lalong nagiging dalisay ang ginto. Ganyan din po sa buhay pananampalataya, mga kapatid. Ginagamit po ng Diyos ang apoy ng pagsubok o unos o bagyo upang alisin ang ating pagkitiwala sa ating mga sarili at ituro ang ating puso kay Jesus. Kaya po malinaw po yung sinasabi ni Santiago no? Sa next slide po, atihan. Pakibasa na rin po, mga kapatid. Doon na lang sa atihan sa ano pala? Sa James, yung sa James. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, to make you perfect and complete, lacking in nothing. Amen. Amen. So dito po, malinaw po, makita po natin, hindi ko na po ulitin yung pagbasa sa James, no? Sa James chapter 1 from verses 2 to 4, ito po ay nagtuturo ng pagsubok, mga kapatid, ng ating pananampalataya ay nagbubog na daw po ng pagtitiis.
So dito po makita po natin mga kapatid na hindi po layunin ng Diyos, hindi po layunin ng Diyos na sirain ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kundi ano po, ikaw at ako ay palaguin. Kaya huwag po natin iisipin na tayo tinetest ni Lord kasi gusto niya tayong pigain, gusto niya tayong pahirapan, no? Yes, kung minsan talaga masakit po yung testings ng Lord, pero meron siyang divine purpose. Nandun yung sanctifying work ng Lord. Nandun yung kagustuhan ng Lord na ikaw at ako ay lumago sa faith ng bawat isa sa atin. Kaya tandaan po natin mga kapatid, sa next slide po yan. Pakibasa po mga kapatid. Ang bawat pagsubok ay instrumento ng kanyang biyaya upang tayo ay maging ganap at matatag. Ang bawat pagsubok o trials mga kapatid ay instrumento ng kanyang biyaya upang ikaw at ako, tayo mga kapatid, ay maging ganap at matatag. Kaya tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, ang spiritual na paglago ay hindi karaniwan nagmumula sa kaginhawaan. Tama po ba? Uulitin ko po, no? Ang spiritual na paglago ay hindi karaniwan nagmumula sa kaginhawaan, kundi ito po ay nagmumula madalas sa pagtitiis at sa gitna ng paghihirap. At dahil dito, mga bagyo ay dapat tignan bilang pagkakataon o yung mga unos o mga problema bilang pagkakataon upang higit nating makilala ang Lord. Higit nating makilala ang katapatan ng ating Panginoon. Now, ano po reflection ito sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon? Sa lesson po at yan. Kapag dumating o dumarating ang mga pagsubok, nakikita mo ba kapatid, ito bilang parusa ng Diyos o pagkakataon upang higit siyang mas makilala? Kaya nalaman ko mga kasagot nito. Pero I hope na tinitignan natin yung mga pagsubok hindi bilang paghihirap, hindi upang tayo ay parusahan ng Lord, kundi pagkakataon upang higit na siya ay makilala. Now, ano po aplikasyon nito sa atin mga kapatid? Una, pakibasa po. Submit to God's purpose in every trial. Submit to God's purpose in every trials. No? Kaya tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon na huwag po natin iisipin na iniiwan ka ng Diyos. Sino po nakapag-isip na ng ganon? Na iniiwan siya ng Lord? Tandaan po natin na never nang iiwan ng Lord. Huwag agad isipin na iniiwan tayo ng Diyos kapag dumating ang mga pagsubok. No? Alalahanin po natin mga kapatid sa Panginoon na ang bawat alagad ay nasa gitna ng bagyo dahil ikaw at ako ay sumunod sa Panginoong Jesucristo. Tandaan natin na pinili natin yung pintuang makipot. Hindi po yung maluwag. Matindi nga po yung sinabi ni Pedro, di ba? Kapag tayo ay nagdurusa, makigalak tayo sa pagdurusa. Tayo po daw ay magalak. Ang hirap tindihin po nun. Pero kung nararanasan natin yun, that's faith. Yun po ilubos sa pagkitiwala, pag-angkla ng ating pag-asa at pananampalataya sa ating pong Panginoon. Ulitin ko po, ang bawat pagsubok ay maaaring bahagi ng kanyang pong plano upang hubugin ang ating pananampalataya. Na sa halip na magtanong tayo kung bakit tayo po yung nakakaranas ng ganito, dapat ang tanong natin ay, Lord, ano po yung tinuturo mo sa akin sa kabila ng aming nararanasan o aking nararanasan? No? Kaya kung ganong klase po yung ating pong pananaw mga kapatid sa Panginoon, no? Ito po ay magdadala sa atin ng lubos na kapayapaan sa gitna ng paguluhan. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos ay laging may mabuting layunin sa bawat unos ng buhay. No? Ngayon po natin titignan na sa kabila ng ating mga nararanasan,
pinagdadaanan, ang Lord ay mayroong mabuting plan. Kaya ang paalala sa atin ng salita ng Diyos, huwag nating tignan yung dami o laki ng ating pinagdadaanan. Tignan natin yung katapatan at biyaya ng Panginoon. Yung kanyang mga salita at mga pangako ay dapat nating lubos sa pinangahawakan. Sinasampalatayan. Kapag sinabi ng Lord, gagawin niya. Amen? Ikalawa, grow through trials rather than waste them. Tandaan po natin mga kapatid na huwag natin hayaan na mawalan ng kabuluhan ng iyong paghihirap. Paano yung pastor? No? Huwag hayaan na mawalan ng kabuluhan ng iyong paghihirap. Tandaan po natin mga kapatid na gamitin natin ang bawat pagsubok bilang pagkakataon upang mas lumalim ka at ako sa panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pananampalataya, pagtitiwala, at pagsalig ng ating pag-asa sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon. Sa next slide po atihan. Pakibasa po mga kapatid. Panginoon ay maaaring maging silid-aralan ng mananampalataya. Habang lalo mong nakikilala ang Diyos sa gitna ng paghihirap, lalo kang magiging katulad ni Kristo. Amen. Ang mga bagyo ay maaaring maging silid-aralan ng pananampalataya na habang mas lalo mong nakikilala ang Diyos sa gitna ng paghihirap, lalo kang nagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos ay hindi po nagsasayang ng anumang pagdurusa. Ulitin ko po, ang Diyos ay hindi po nagsasayang ng anumang klaseng pagdurusa ng kanyang pong bayan. Ang bawat luha ay may layunin sa ilalim ng kanyang soberanong kamay. Yes, dumarating tayo sa punto na kuminsan sa sobrang hirap lumuluha na tayo. Pero hindi dahil ikaw ay lumuluha, uulitin ko po, wala, ibig sabihin nun pinababayaan na tayo ng Lord, hindi po. Meron siyang mabuting layunin. Meron siyang mabuting plano. Tandaan natin, sa next slide po atihan, that God lovingly uses every storm to what? To accomplish His sanctifying work in His people. Tayo. Lahat po tayo ay nasa proseso, sa banal na proseso ng Panginoon. Ikaw at ako, hindi po yung matatapos. Maliban na lang kung tayo po ay puwin na ng ating Panginoon. Kaya huwag na tayo magtaka sa mga bagay na ating nararanasan. Ngunit hindi lamang ipinakita ng Diyos o pinakita ng bagyo rather ang ating kahinaan. Higit sa lahat, ipinapakita ito ang kapangyarihan ng Panginoon na siya po ay lagi natin kasama. At dito po tayo papasok sa ikalawang mensahe ng ating pong Panginoon. Sa next slide po atihan. Pakibasa po. Christ reveals divine authority over every storm. Christ reveals His divine authority over every storm. Tandaan po natin ito mga kapatid sa Panginoon. Sa next slide na rin po atihan. Jesus Christ alone has sovereign authority over all creation. Therefore, He alone is worthy of our full trust and wholehearted confidence. Ang ating pong Panginoon Jesucristo lamang ang may ganap na kapangyarihan sa lahat ng nilalang. Kaya siya lamang ang may karapat-dapat o karapat-dapat na lubos nating pinagkakatiwalaan, mga kapatid. Kaya kung papasanin po natin, sinabi po ni Jesus, o nung magising po si Jesus, kung papasanin po natin yung ating teksto, ano pong unang ginawa ni Jesus? Nung magising siya, kasi nga po, kung nag-observe kayo sa ating, ito po kayo sa Bible po ninyo,
Ano po ginawa ni Jesus nung magising siya? Ano po? Nang magising si Jesus, sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Peace, be still." Kung papansinin niyo po, hindi siya nakipaglaban sa bagyo. Hindi siya nakipagbuno sa bagyo. Ano lang ang ginamit niya? Word. Salita lamang. Hindi siya nakipaglaban sa bagyo, nagsalita lamang siya bilang Panginoon ng sanlilikha. At ano po nangyari? Kaagad tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na katahimikan. So dito po makita po natin, ang himalang ito po ay nagpapatunay na ang ating pong Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay may kapangyarihang taglay lamang ng Diyos. At kung papansinin po natin sa Lumang Tipan o sa Old Testament, si Yahweh po, mga kapatid, si Yahweh lamang ang may kapahamalaan sa dagat at hangin. At sa pamamagitan po ng himalang ito, sa miracle na ito, ipinakita po ng ating pong Panginoong Jesucristo ang kanyang pagka-Diyos, na hindi lamang siya tao, hindi lamang siya 100% man, siya rin ay 100% God. Kaya hindi po siya Diyos at tao, Diyos-tao siya o God-man. No? So sa pamamagitan ng himalang ito, again, ipinakita ng Panginoon Jesus ang kanyang pagka-Diyos. At pagkatapos pa itahimikin ng bagyo, ano po agad ginawa niya? Tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sabi niya sa King James Version, "Why are ye so fearful? No? How is it that ye have no faith?" So dito po, makita po natin, ipinakita niya ang tunay na issue. Ipinakita niya yung tunay na issue. Ang issue ay hindi ang bagyo. The very issue here is yung kakulungan nila ng pananampalataya. At yun din yung issue sa atin. Madalas is our faith. Katulad po ng sinabi ko kanina, di ba? Yes, we believe God is with us. God is with us. God goes with us. No? Sama tayo magtungo, kasama natin ang Diyos. But still, kung minsan madalas, nakakalimot tayo na kasama natin si Lord at napagkaharian tayo ng doubt, ng fear. Kung babalikan po natin yung ating teksto, mga kapatid, no? Ang mga alagad po ay napuno ng banal na pagkamangha nung sa nakita nila o sa natunghayan nila. Banal na pagkamangha na kung saan nasabi nila, what manner of man is this? Kaya ang tamang tugon, mga kapatid, sa kapangyarihan ng ating pong Panginoong Jesucristo ay pagsamba, pagkatiwala, pananampalataya, at pagsunod sa ating pong Panginoon. Andahan po natin ito, mga kapatid, sa Panginoon. Sa next day po atin. In the greatest. The greatest miracle is not simply the storm was calm, but that Jesus Christ revealed Himself as the sovereign Lord over all creation. Ang pinakamalaking himala ay hindi lamang ang pagtigil ng bagyo, kundi ang pagkakakilala sa tunay na pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Ang isa pong maliit na bata, mga kapatid, ay maaaring matakot habang nasa aeroplano siya, lalo kapag nagkaroon ng turbulence. Ngunit, maaari siyang manatiling kalmado kapag alam niya ang piloto ay bihasa sa kanyang trabaho o sa kanyang gawain na kaya niyang kontrolin ng sitwasyon. Alam niyo po, mga kapatid,
higit pa po rito ang ating Panginoon. Ang Panginoon na hindi lamang po mahusay na piloto. Siya ang may lalang ng hangin, ng dagat, at lahat ng meron na alam natin. Kaya tandaan natin, walang bagyong lampas sa kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya gaano man kagrabe yung unos na pinagdaraanan mo ngayon, mas grabe yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya malinaw po yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa Colosas. Sige po, pakibasa po yung Colosas, chapter 1, 16 to 17. Wala natin. Pwede po pakibasa po yun sa makakakita. Colosas 1, 16 to 17. Tagalog o English. Colossians chapter 1, verses 16 to 17. Sino po nakakita? Ibasa nga po. Sige bro. Everything was created by Him, everything in heaven and on earth, everything seen and unseen, including all force and powers and all rulers of authorities. All things were created by God, Son, and everything was made for Him. 17. God's Son was before all else, and by Him everything is held together. Okay. So dito po, makita po natin, sa Colossians chapter 1, verse 16 to 17, ito po yung malinaw na tuturo ng lahat ng bagay inilikha sa pamamagitan ni Jesus o ng ating po Panginoon Jesucristo at para din sa Kanya. No? So siya rin ang nagpapalangkili ng lahat ng bagay. So hindi ko na po isa-isahin. So dahil dito po, mga kapatid sa Panginoon, walang bahagi ng sanlilikha ang hiwalay sa Kanyang kapamahalaan. So ang bagyo, ang hangin o anumang unos at ang dagat ay sumusunod sa Kanyang utos sapagkat Siya ang Panginoon ng lahat. At dahil ang Panginoon Jesucristo ang hari ng sanlilikha, mga kapatid, maaari din po tayong mamuhay ng may matatag na pagtitiwala sa Kanya. Kung ang panahon ay pumapasa ilalim sa Kanyang kapangyarihan, anong sitwasyon ang masihingi sa kapangyarihan ng ating Panginoon? Nauna po reflection ito sa atin, mga kapatid. Sa next slide po atin. Kapag dumaraan ka sa bagyo o unos ng iyong buhay, mas nakikita mo ba ang laki ng problema o kadakilaan ng Panginoon? Tandaan po natin na kapag mas malaki yung tingin natin sa problema, mas liliit ang tingin natin sa Panginoon. Pero kapag mas malaki yung tingin natin sa Panginoon, mas liliit yung tingin natin sa bawat issue ng ating buhay. Now, susunod na tanong dyan, paano mo ba tinitignan ang sitwasyon mo? Paano mo rin tinitignan ng Panginoon sa kabila ng iyong sitwasyon? Kayo na lamang po makakasagot ito, mga kapatid. Ano po aplikasyon ito sa ating pong buhay? Una, pakibasa po. Fix your eyes on Christ instead of the storm. So dito po makita po natin, mga kapatid, sa gitna po ng kaguluhan, sanayin po natin ang ating puso na laging tumingin sa ating pong Panginoong Jesucristo kaysa sa mga alon ng buhay. Ang pananampalataya ay lumalakas kapag ang ating focus ay nasa Kanyang karakter at mga pangako, sa mga pangako ng ating pong Panginoon. Kaya po, mga kapatid, ang encouragement sa atin ng Lord ngayon ay maglaan po tayo. Maglaan po tayo ng maraming oras sa panalangin, pagdininilay ng salita ng Lord, pagbubulay-bulay, no? Pakikipag-fellowship sa Kanya, no, sa Kanyang body, na sa halip na
mas maglaan tayo ng panahon sa pag-iisip ng mga marami nating problema, ituon natin lahat sa Panginoon. Sapagkat kung lagi natin itinutuon ang ating sitwasyon o ating buhay sa sitwasyon na kinakaharap natin at hindi natin sinasamahan ng mga pangako ng Panginoon, alam niyo po anong mangyayari? Kukontrolin ka ng tao. Kukontrolin tayo ng takot at pangamba. At lahat ng mga negativity maaaring pumasok sa atin, mapupulot na yung isip mo. Kaya dapat ano man ang sitwasyon natin, labanan natin sa pamamagitan ng mga pangako ng Panginoon. Ito yung pangako ni Lord sa ganitong sitwasyon. Ito yung pangako ng Panginoon sa ganitong sitwasyon. Pero paano mangyayari yun kung hindi tayo nagbabasa? Hindi tayo nananalangin? Hindi tayo nagde-devotion? So isama ko na rin, hindi rin tayo nagme-memorize ng mga memory verses. Kaya ano man yung battles natin sa buhay, fight all your battles on your knees and pray. Tayo manalangin sa Panginoon. Kaya habang mas lalo natin nakikilala si Lord, ating Panginoong Jesucristo, lalo tayong nagiging matatag sa gitna ng anumang unos sa ating pong buhay. Tandaan po natin ito mga kapatid, sa next slide po atihan. Ang presensya ni Jesus o ng ating Panginoong Jesus ay mahalaga, higit na mahalaga kaysa sa pagkawala ng bagyo. Hindi pinangako ng Lord na aalisin niya ang bagyo. Sasamahan niya tayo sa gitna niya. Ikalawa, hindi ko na po habaan pa dyan. Worship, hindi na po pakibasa. Worship Christ as the sovereign Lord. Tandaan po natin mga kapatid, ang himala ay nagtuturo ng ating Panginoong Yesus ay karapat-dapat na sampahin bilang Diyos. At ang wastong tugon po ng kanya po kapangyarihan ay hindi lamang po paghanga, kundi ganap na pagsuko ng ating pong buhay. Kaya mga kapatid, ang panawagan sa atin ng Panginoon ay patuloy nating nawang lubos na ipagkatiwala sa Kanya. Una, ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating kinabukasan, ang ating paglilingkod at ang ating pagsamba sa Kanya. Tandaan po natin ang ating Panginoon ay may kapangyarihan sa dagat at may kapangyarihan ding gabayan ang ating pong buhay. Kaya naway mamuhay tayo ng may tapang dahil kasama mo ang hari ng lahat. At ang pagsamba sa ating pong Panginoong Jesucristo ay nag-aalis ng paghahari ng ating puso. Kung gusto nating mawala ang paghahari ng pangamba o takot sa ating puso, hayaan mong tunay na maghari ang Panginoong Jesucristo sa buhay. Tandaan po natin ito mga kapatid. Sa next slide po atihan. Christ's sovereign authority over all creation calls us to trust, worship, and obey Him completely. Kaya po dito po malinaw sa ating pong teksto sa Mark chapter 4, verse 35 to 41, ito po ay malinaw na nagtuturo ng ating pag-asa mga kapatid ay hindi po ang pagkawala ng mga bagyo sa buhay, kundi ang presensya ng Panginoon sa gitna ng mga bagyo. Isa sa atin, mananatili. Kaya ang mga bagyo ng buhay ay hindi po maiiwasan, ngunit hindi rin kailanman nalabas ito sa kapahamalaan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin ang Panginoon ang nagdadala sa atin sa iba't ibang kalagayan
upang ikaw at ako ay higit nating makilala ang kanyang katapatan at kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya ang takot, o naman ang takot, o ang takot ay napapalitan ng kapayapaan kapag ang ating mga mata ay nakatuon po sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon ay hindi po laging agad nagpapatigil ng bagyo. Ngunit lagi siyang naroong kasama niya sa mga tao o kasama natin sa mga taong lubos at tunay na sumasampalataya sa Kanya. Ang Kanyang presensya, ang ating katiyakan, at ang Kanyang mga salita, ang ating matibay na pag-asa. Hindi ko na iisa-isahin kung ano yung mga pangako ng Panginoon. Pero ulitin ko po, katulad ng sinabi ko kanina, kapag sinabi ng Panginoon, gagawin ng ating Panginoon. Kaya po yung miracle sa ating pong teksto, sa Mark, chapter 4, ay nagtuturo o tumuturo sa mas dakilang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang parehong Jesus o ang parehong Panginoong Jesucristo na nagpatahimik sa hangin at dagat ay siya ring humarap sa pinakamalaking bagyo. Ano po kaya yung pinakamalaking bagyo? Ang banal na buot ng Diyos. Hindi ba siya ang humarap na dapat tayo? Siya ang ipinako na dapat tayo? Ang banal na buot ng Diyos laban sa kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, doon ay dinala niya ang kaparusahan na nararapat sa atin upang ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng lubos na kapayapaan sa Diyos. Kaya sa Kanyang muling pagkabuhay, pinakita niya, na siya ay nagtagumpay hindi lamang po laban sa kalikasan, kundi laban sa kasalanan, sa kamatayan, at sa kapangyarihan po ni Satanas. Ngayong bilang nabuhay at nagaharing Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay kasama ng kanyang iglesia. Sino yung kanyang iglesia? Tayo. Siya ay kasama ng kanyang iglesia at patuloy na namamagitan para sa kanyang bayan. Kaya ang ating pinakadakilang katiyakan ay hindi lamang na kaya niyang patahimikin ang anumang unos o bagyo, kundi sa pamamagitan niya ay mayroon tayong walang hanggang kapayapaan sa Diyos at katiyakan makakarating tayo sa kabilang pangpang ng kanyang walang hanggang kaharian. Kaya mga kapatid sa Panginoon, before I end this message, maaaring ang buhay natin ngayon o ang buhay mo ngayon ay parang bangkang inaampas ng malalakas na hangin, malalakas na bagyo. Maaaring iniisip mong tahimik ang Diyos at tila hindi nakikita ang iyong pinagdaraanan. Ngunit alalahanin po natin, ang Panginoong kasama ng mga alagad sa bangka ay siya rin Panginoon na kasama natin. Hindi siya nagbabago. Ang parehong Jesus na kasama rin nila ay tunay na tunay. Ang parehong Jesus ay kasama rin ng lahat ng tunay na sumasampalataya sa Kanya. Tandaan po natin, walang bagyo mga kapatid, ang mas makapangyarihan ay isa sa Kanyang salita at walang unos na makakapigil sa Kanyang layunin para sa Kanyang bayan. Tayo po yun. Kaya sa halip, mga kapatid, na tayo po ay magpatangay sa anumang takot o pangamba, ano pong dapat natin gawin? Malinaw po sinabi sa Hebrew, fix your eyes on Jesus. Ituon natin ang ating paningin sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. At tandaan natin ang Panginoon ng bagyo ay siya rin Panginoon ng iyong buhay. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, once again, thank you so much, Lord. Sa umagang ito, sa pagkapaalala, Lord, na walang bagyo o unos na ihigit sa iyong kapangyarihan.
kahit ang mga hangin o bagyo o unos, Lord, lahat po ay pumapa sa ilalim sa iyong makahamalaan, sa iyong authority, Lord. Kaya salamat sa pagpapakita na marapat lamang at karapat dapat lamang, Panginoon, na kami ay tunay, Lord, na maisalig ang pagtitiwala, pananampalataya, pag-asa sa iyo. Na walang unos o bagyo ng buhay na hihigit sa iyong kapangyarihan. Maaaring kami ay batbatin ng anumang unos, pero salamat sapagkat tulad po ng mga disipulo, Panginoon, hindi mo sila iniwan, Lord. Gayun din, salamat sa iyong pangako, sa iyong mga salita na nabibigay sa amin ng pag-asa na kami man ay dumaan sa malakas na ulos ng buhay, kasama ka namin, Panginoon. Lord, naway patuloy niyo po kami turuan ang tunay na manampalataya, manalig, magtiwala sa iyo, at ituon ang aming paningin sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, pagpalain mo po ang mga salita, at ito po'y naway patuloy, Lord, na maging malaking pagkapala sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.